Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, lovers on my side, angels ascending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, happy and blessed, watching and waiting, looking above, feeling His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Sige po, mga kalalaki. Basahin po natin from verse 1 hanggang verse 10 ang salitan. Sabi po dito, then there was a famine in the days of David, 3 years, year after year, and David inquired of the Lord, and the Lord answered, it is for Saul and for his bloody house, because he slew the Gibeonites. And the king called the Gibeonites and said unto them, Now the Gibeonites were not of the children of Israel, but of the remnant of the Amorites. And the children of Israel had sworn unto them, and Saul sought to slay them in his zeal to the children of Israel and Judah. Wherefore David said unto the Gibeonites, what shall I do for you, and wherewith shall I make the atonement, that ye may bless the inheritance of the Lord? And the Gibeonites said unto him, We will have no silver nor gold, nor his house, neither for us shalt thou kill any man in Israel. And he said, What ye shall say, that will I do for you. And they answered the king, the man that consumed us, and that devised against us, that we should be destroyed from remaining in any coasts of Israel. Let 7 men of his sons be delivered to us, and we will hand them up unto the Lord in Gibeah of Saul, who the Lord did choose. And the king says, I will give them. But the king spared Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, because of the Lord's oath that was between them, between David and Jonathan, the son of Saul. But the king took the 2 sons of Rizpah, the daughter of Aiah, whom she bare unto Saul, Armoni and Mephibosheth, and the 5 sons of Bishal,
the daughter of Saul, whom she brought up for Adriel, the son of Barzillai, the Mehudite. And he delivered them into the hands of the Gibeonites, and they hung them in the hill before the Lord, and they fell all 7 together, and were put to death in the days of harvest, in the first days in the beginning of barley harvest. And Rizpah, the daughter of Aiah, took sackcloth and spread it for her upon the rock, from the beginning of harvest until water dropped upon them out of heaven, and suffered neither the birds of the air to rest on them by day, nor the beasts of the field by night. Let us pray. Lord, salamat po sa araw na ito, sa pagkabasa ng iyong salita, sa pag-aaral muli namin, Panginoon, at pagpapahayag nito, nawa kayo lamang makita at mataas, Panginoon. Babahin niyo ang mga lingkod niyo sa araw na ito, at dalangin namin, Panginoon, na may celebrate namin ang kabutihan niyo sa aming mga buhay sa araw-araw, Panginoon. Nawa handa talagang tunay ang bawat isa na sumamba sa iyo, Panginoon. Matawad muli, ito po ang aming dalangin. Sumitamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Makaupo na po ang lahat. Basically, ang kwento dito sa chapter na binasa natin ay merong naging taggutom sa lugar ng Israel. At wala nang ibang mas matindi pang parusa ang Panginoon sa isang bansa kung hindi ang taggutom. Sa gera, maaari na kung saan ligtas pa yung ibang syudad, mayaman pa sa pagkain ng ibang syudad. Pero pag nagkaroon ng taggutom, talagang pinapantay niyan lahat ng tao. Mayaman, mahirap, may pera, sa wala. Talagang kung taggutom at wala silang makukuhang pagkain, wala rin namang magagawa ang kanilang yaman. At dito sa 2 Samuel 21, yung taggutom na nangyari dito sa Israel, magmula dun sa kwento natin ng huling linggo, 3 taon nang tinitiis ito ng Israel. Wala silang mga pananim, pagod na at gutom na yung mga tao, napakalayo pa ng relief na pwede nilang makuha. Kumbaga, nawawala na sila dito ng pag-asa. Pero kailangan natin maunawaan na itong taggutom na ito ay hindi ito resulta ng panahon. Hindi ito resulta ng tsansa. Hindi ito resulta ng maling pagpaplano ng mga magsasaka. Pero kailangan natin makita na itong taggutom na ito ay galing sa kamay ng Panginoon bilang parusa sa bansang kanyang pinili. At kung bakit sila nakakaranas ng taggutom? Dahil hindi nila tinupad yung covenant na kanilang pinasok. Pag sinabi natin covenant, yung pangako na kanilang ibinigay sa isang grupo ng mga tao. Nagsisimula yung parusa ng ating Panginoon dahil sa kasalanan ng isang hari na hindi niya inamin sa harap ng Panginoon. At dahil sa kasalanan ng isang tao, buong bayan ng Israel ang kung saan nagugutom. At nung lumapit si David sa ating Panginoon, dahil labas ito doon sa parusa niya na tinanggap nung nagkamali siya kay Bathsheba, hindi naman sinabi ng Panginoon doon na dahil nakisipin ka kay Bathsheba ay gugutumin ko yung buong bayan ng Israel. Nanalangin siya, tinanong niya yung Panginoon, bakit? Sa verse 1, ang sabi ng Panginoon, dahil yan kay Saul. Ano ang ginawa ni Saul? Kung maalala nyo, nung inaral natin yung libro ng Joshua, bago pa pumasok si Saul, si Samuel, at si David sa eksena, yung mga Gibeonites, technically, parang inampun sila ng bayan ng Israel. Na tinarato na sila ng mga Israelite. Binigyan sila ng proteksyon ni Joshua, gumawa ang pangako ng Israel sa mga Gibeonites na kung saan hindi sila papatayin. Pero ano yung ginawa ni Saul nung naging hari siya? Kung maaalala nyo, binali niya yung covenant at pangako nila dito sa mga Gibeonites at pinatay niya yung mga Gibeonites. At dahil dito, makikita natin na taon nang patay si Saul. Baka dekada nang patay si Saul dito. Dahil pagkatapos mamatay ni Saul, ang dami nang nakalaban ni David. Si Abner, si Ishbosheth, si anak niya, si Absalom. Ang dami nang nangyari. Pero kahit dekada nang patay si Saul, kung hindi nakakalimot ng pangako ang Panginoon,
Lalong-lalo na hindi siya nakakalimot ng kasalanan ng kahit sino man. Ang covenant na binalik, ang isang kasalanan na ginawa, hustisya ang ibibigay ng ating Panginoon. At hanggat walang pag-amin at pagsisisi at hustisya, itutuloy ng Panginoon ang palo sa bawat isa. At nawa makita natin sa umagang ito kung gaano kaseryoso yung mga kasalanan na ating nagagawa. Unang punto, makita ng bawat isa yung tunay na dahilan kung bakit nagkaroon ng tag-gutom. Hindi dahil wala silang hari na nagpaplano. Hindi dahil wala silang magsasaka na kung saan nagtatanim. Hindi dahil kulang sa pag-iisip yung mga Israelite kung bakit sila nagugutom. Hindi dahil kulang sila sa yaman at lupain. Nagkakaroon sila ng taggutom dahil sa kasalanan lamang ng isang tao. At imagine niyo yung desperasyon na nararamdaman ng mga taong to. Kung isang taon o ilang buwan ng taggutom, siguro madaling tiisin. Pero 3 taon na silang nananalangin na Panginoon, sana umulan para mabasa ang aming lupain. Panginoon, sana tumubo na yung mga palay. Pero hindi sila sinasagot ng ating Panginoon. At makita natin dito kung paano naiiba si David kay Saul. Dahil si Saul gagawin niya kung ano yung kanyang gusto. Lalapit lamang siya sa Panginoon kapag nandun na siya sa dulo ng kanyang pisik. Pero si David, makikita natin na kung saan. Verse 1 pa lang, nanalangin kaagad siya sa ating Panginoon. Ano yung ipinapakita sa atin dito ni David? Sa mga oras ng problema, sa mga oras ng pagkukulang, huwag tayong manangan sa solusyon natin bilang mga tao. Huwag nating sisihin yung sitwasyon o sirkumstansya. Gayahin natin si David na yung unang bagay na ginawa niya ay manalangin at hanapin ang ating Panginoon. At sinagot siya ng ating Panginoon. Bakit kayo nagugutom? Dahil sa kasalanan na ginawa ni Saul. Ano yung punto? Yung unang bagay na matututunan natin, yung problema, kadalasan at karamihan ng mga problema na nararanasan natin, nagsisimula yan dahil sa sarili nating mga kasalanan. Sa likod ng taggutom na naranasan nila, hindi dahil kulang yung magsasaka, hindi dahil malas, walang malas. Nangyari yan dahil sa kasalanan ng isang tao. Imagine niyo ilang henerasyon na yung lumipas nang ipinangako ni Joshua na magiging parte ng Israel itong mga Gibeonites. Pero hanggang ngayon, they are held accountable by God. Itong si Saul, nung pinatay niya yung mga Gibeonites, isa itong malaking kasalanan sa harap ng ating Panginoon. Nung ano yung tinuturo sa atin ngayon ang salita ng Panginoon? Sineseryoso niya ang lahat ng pangako na ating ginagawa. Yung mga salita, yung mga pangako na binitawan natin sa kanyang pangalan. Huwag niyong iisipin na kung saan pwede niyong baliwalain ang mga bagay na yan. Yung mga commitments na ginagawa natin sa ating Panginoon, sa ating iglesia, sa ating mga kasal, sa mga taong nakapaligid sa atin, you are bound by them. Kailangan natin niyang tuparin. In marriage, it is not just a contract, hindi lang kontrata ang kasal. Sinumpaan mo yan sa pangalan ng ating Panginoon. Yung posisyon mo bilang pastor, bilang preacher, at bilang miyembro ng iglesia nito. Hindi lang ito isang bagay na kung saan napilitan ka. Sinumpaan mo yan sa harap ng ating Panginoon. You are bound sa covenant at pangako na ginawa mo sa ating Panginoon. At ang baliin mo, yung mga sinumpaan mo sa Panginoon, kasalanan yan sa kanyang harapan. At laging may kapalit at kabayaran ang ating kasalanan. Pero ano pa yung matututunan natin dito? Yung personal na kasalanan. Kahit dekada na natin niyang itago, lagi ang lalabas at laging merong madadamay. Si Saul, dekada ng patay.
Pero yung parusa ng kanyang kasalanan nandito pa. Buong bayan ng Israel, yung nagugutom. No, paano na kung saan mamaliitin pa rin natin yung mga kasalanan na ating ginagawa? Tingnan nyo, kung magkakasala ka bilang ama, o bilang anak, o bilang ina, bilang asawang lalaki o asawang babae, hindi lang naman ikaw yung masasaktan, kung hindi yung buong tahanan. Kung Kristiyano ka at magkakasala ka, hindi lang ikaw yung papalugin ng Panginoon, kung hindi yung buong iglesia. Amen. Yung kasalanan at pagsuway ng isang tao, dito sa kwentong ito ay nagdala ng taggutom sa isang buong bansa. Tama na yung punto. Nawagisingin tayo ng ating Panginoon, hindi lang sa atin ang ating mga kasalanan. Yung kasalanan ni Saul, ano yung naging kapalit? Sino yung pinatay ni David at ng mga Gibeonites? Yung kanyang mga anak at apo. Ano yung punto? Yung kasalanan nating mga magulang at mga nakakatanda, it affects our children. Yung kasalanan ng mga magulang hanggang mga anak umaani. Yung kasalanan ng mga pastor, ng mga preacher, at ng mga leader ng bawat isang iglesia. It affects the entire congregation. Dahil hindi lang naman yung anak ni Saul yung nagbayad ng kanyang kasalanan. Nagdusa yung buong bayan na sinasakupan ni Saul. Nagutom sila ng 3 taon. Naman na yung punto. Yung kasalanan, parang patak ng isang lason sa napakalalim na balon, na kahit isang patak lang yan, buong balon yung malalason. Pero ito yung magandang balita. Dahil nung hinanap ni David ang ating Panginoon, ibinigay kaagad sa kanya ng Panginoon yung dahilan. Yun yung grasya ng ating Panginoon. Hindi niya hahayaan yung piniling bayan ng Israel na magutom at maghirap nang hindi nila alam kung ano yung problema. Pero hindi rin ba ito yung ginagawa ng Panginoon sa atin? Kung hindi mo alam kung ano yung problema mo, kung bakit mo nararanasan ito, hindi ba inire-reveal ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita kung bakit natin ito pinagdadaanan? At ngayon sinasabi ito ng ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Katulad ng Israel, kung yung buhay mo, pakiramdam mo kulang, tuyo, mabigat, bumalik ka sa ating Panginoon. Umamin tayo, magsisi tayo, at hayaan nating linisin tayo ng ating Panginoon. Now, from verse 3 hanggang verse 9, nung nalaman ni David yung dahilan ng taggutom sa Israel, gusto niyang magbigay kaagad ng hustisya upang tanggalin ng Panginoon yung taggutom sa lugar ng Israel. Pumunta siya sa mga Gibeonites at tinanong niya, ano yung kailangan niyo? Ano yung gusto niyo para maibigay namin yung hustisya sa inyong bayan? Tignan niyo yung humility ni David. Yung pagpapakumbaba ni David. Bilang hari, pwede niyang sabihin, kalimutan na natin yan. Nasa ano pa yan eh, katulad ng mga politiko natin ngayon, kasalanan yan nung nauna sa akin. Luma na yan. Hindi ko na responsibilidad yan, hindi ko kasalanan yan nung naunang hari. Pero bilang tunay na hari ng Israel, ang gusto ni David ay maipagsaayos ang bayan ng Israel at yung relasyon nila sa ating Panginoon. Ngayon sabi ni David sa mga Gibeonites, ano yung kailangan namin gawin upang matubos ang aming mga kasalanan? Ipinapakita dito ni David yung kahalagahan ng hustisya. Na ang kasalanan, hindi mo pwedeng itago. Hindi mo pwedeng ibaon na lamang. Hindi mo pwede na kung saan kalimutan. Ang bawat isang kasalanan kailangan ina-acknowledge. Ipinapakita. Pinagbabayaran kung posible. Bakit? Dahil yung kabanalan ng ating Panginoon, dinedemand niyan na harapin natin ang ating mga kasalanan. At tignan nyo yung sagot ng mga Gibeonites kay David. Sabi nila, wala akong pake, David. Di mo kami kayang bayaran. Wala kaming interes sa ginto o sa pilak
sa bahay ni Saul. Hindi namin kailangan yung yaman ni Saul. Ang kailangan namin, hustisya. Sabi ng Gibeonites, hindi rin naman namin gustong patayin ang buong Israel. Dahil hindi naman Israelites yung nagkasala sa amin. So ang ginawa nila, sabi nila, magdala ka sa amin ng 7 anak na lalaki ni Saul at papatayin sila sa harap ng ating Panginoon. Sa ating mga tenga, napaka-harsh naman itong mga anak ni Gibeon, ang mga Gibeonites. Pero tandaan nyo, sa kanilang kapanahunan, meron pa silang prinsipyo na blood for blood. Life for life. Kung iisipin nyo na paghihiganti ang gusto ng mga Gibeonites, nagkakamali kayo. Hindi paghihiganti, kung hindi hustisya. At now, pinapaalalahanan tayo ngayon ng kwento ito ng isang masakit na katotohanan. May kabayaran ang kasalanan. At totoo ang sinabi ng Romans. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan ang magsasatisfy sa hustisya na hinihingi ng ating Panginoon. Yung mga guilty na tao sa tahanan ni Saul. Imagine niyo, hindi na si Saul yung nagbayad sa kanyang kasalanan, kung hindi yung kanyang mga anak. In our case, yung ating kasalanan, it demands death. Hinihingi niya ng kamatayan. Hinihingi niya ng eternal na pagkakawalay sa ating Panginoon. Pero dito nagliliwanag ang gospel. Christ died for our sins. Katulad ng mga anak ni Saul, siya ang namatay para sa atin. Siya ang nagsatisfy sa hustisya na hinihingi ng kanyang ama. Maunawaan ng bawat isa na yung bawat isang kasalanan, malaki man o maliit, bawat isang pangako at sinumpaan sa ating Panginoon na hindi natin ginawa, bawat isang bagay na kung saan nagrebelde ka sa ating Panginoon, binayaran yan lahat ng ating Panginoong Jesucristo. At yung pagsunod ni David dito, kahit gaano kasakit, it teaches us another lesson. Hindi pwede na hindi natin naharapin yung ating kasalanan. Hindi pwede na mamaliitin natin yung ating kasalanan. Hindi pwede na magbibigay tayo ng dahilan sa ating mga kasalanan. Hindi pwede na magbibigay ka lang ng apology at tapos na yung iyong kasalanan. Yung mga anak ni Saul, they could have offered apology. Pwede nilang sabihin, pasensya na kayo sa ginawa ng aming ama. Hindi na mauulit. Hindi. Dahil yung tunay na repentance, pag hinarap ng tunay na pagsisisi yung kanyang mga kasalanan, it will do everything para itama ang kanilang pagkakamali. Kahit na buhay ang hinihingi sa atin. Tingnan nyo. Naalala nyo yung anak ni Jonathan na pilay, si Mephibosheth? Hindi siya sinama ni David dun sa 7 anak na papatayin. Ibig bang sabihin, may favoritism si David sa anak ni Saul? Hindi. Pero sa tingin nyo, bakit niya hindi isinama to? Dahil gumawa siya ng pangako kay Jonathan. Gumawa siya ng covenant kay Jonathan. Ano yung gusto kong makita ng bawat isa? Yung covenant, yung nagde-demand ng hustisya. Pero yung covenant din ang nagbibigay ng kaligtasan. Ito yung perpektong balanse ng hustisya at pag-ibig ng ating Panginoon. Walang ibang ipinapakita dito kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Totoo ang kabayaran ng ating kasalanan. Pero iniligtas tayo dahil sa pangako na ginawa niya sa persona ng kanyang anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, gusto ko makita ng bawat isa na hindi natin pwedeng i-tolerate, konsintihin at palakpasin ng kahit anong klase ng kasalanan. Mapasarili mo o sa loob ng ating iglesia, i-address natin ng tama ang pagkakasala ng bawat isa. Amen. Dahil kailangan natin ipakita sa Panginoon ang kanyang justisya. Pangatlo,
pagkatapos patayin yung 7 anak ni Saul. May binanggit dito na babae na ang pangalan niya ay Rizpa. Si Rizpa, concubine siya ni Saul. Isa siya sa mga asawa ni Saul. 2 sa kanyang mga anak yung napasama doon sa 7 pinatay. Verse 10 ang sabi doon. Naglatag siya ng saklot. Naalala niyo sa Matthew, sabi ni Panginoong Jesucristo yung last Sunday, na baka kapag narinig ng mga taga Sodom yung mirakulo ko, maglalatag sila ng saklot upang magsisi sa kanilang kasalanan. At ito yung ginawa ni Rizpa. Tandaan nyo, hindi niya kasalanan to ni Saul. Pero nung pinatay yung kanyang 2 anak kasama doon sa 7, naglatag siya ng saklot doon sa taas ng isang bato at hindi siya tumigil manalangin hanggat hindi nagpapadala ng ulan ang ating Panginoon. Pero hindi lang yun. Kasama nung saklot na inilatag niya ay yung katawan ng kanyang 2 anak. At ang description doon, alam niyo naman, kapag naglatag ka ng patay, anong gagawin? Darating yung mga ibon at kakainin. Yung mga hayop at kakainin. Sabi doon, hanggat hindi umuulan, tuloy siya ng pananalangin at binabantayan niya yung katawan ng kanyang mga anak at sinasangga niya yung atake ng lahat ng hayop at ibon na gustong kumain doon sa katawan. At kung iisipin nyo na kung saan, napakadali lang naman. Ang gagawin niya siguro ilang araw lang, ilang linggo lang. Kung inaral nyo, ang sabi doon, umulan at the day of barley harvest. In estimation, mga 6 na buwan ginagawa ni Rizpa yung bagay. Andiyan niyo paano natutulog itong babae ito, itong taong ito. Kung kailangan niyang bantayan yung katawan ng kanyang mga anak. Naman yung punto ko dito. Ito yung kabayaran ng kasalanan. Hindi lamang kamatayan, kung hindi kalungkutan ng mga taong nakapaligid sa atin. Hindi lang tayo. Sabihin ng mga Kristiyano, okay lang na magkasala, ako lang naman yung papaluin ng Panginoon. Nagkakamali tayo. Sinasaktan natin yung ating pamilya, sinasaktan natin yung ating iglesia, at higit sa lahat, sinasaktan natin yung ating Panginoon. Yung kasalanan, hindi lang yan basta kasalanan. Nagdadala yan ng pighati, ng pag-iyak at ng pasakit sa mga taong nakapaligid sa atin. Yung lungkot ng nanay na ito na si Rizpa, pinapakita sa atin kung gaano kalalim sumugat ang mga kasalanan sa bawat isang pamilya, sa bawat isang relasyon. Iniiwan niyan ang mga nanay at mga tatay na kulang ng mga anak na kulang ng mga magulang. At silang lahat ay tumatangis. Mga kapatid, kapag binabaliit natin ang ating mga kasalanan, alalahanin nyo yung kalungkutan ng nanay na si Rizpa. Dahil lahat ng bahid ng kasalanan nagdadala ng kalungkutan. Pero maganda sa kwentong ito, nung narinig ni David yung ginawang debosyon ni Rizpa, talagang na-touch itong si David. Inutusan niya ngayon yung buong Israel na yung mga buto ni Saul at ni Jonathan at nung 7 anak na kung saan pinatay nila, bibigyan nila ng honorable na langay. At ililibing nila sa libingan ng kanilang mga bayani. Makita nyo yung kabutihan dito ni David. Na sa kalagitnaan ng parusa ng ating Panginoon, binigyan niya ng dignidad ang pamilya ni Saul. Kapatid, sa ipinakita ngayon ni David, pinapaalalahanan tayo. Katulad ni David, hindi naman indifferent ang Panginoon sa sakit na ating nararamdaman. Ano yung punto ko? Nakikita niya yung bawat isang luha ng mga nanay na iniiyak sa Panginoon yung kanilang mga anak. Nakikita niya yung pagkadurog ng puso ng bawat isang taong naaapektuhan ng kasalanan. Whether kasalanan natin o kasalanan ng mga taong iniibig natin. Pero ito yung kasiguraduhan na pwede kong ibigay sa bawat isa. Na sa persona ng ating Panginoong Jesucristo, dadalhin niya yung lahat ng ating pighati.
Dahil yung vigil na ginawa ni Rispa, yung pananalangin na ginawa ni Rispa, itinuturo tayo niyan sa krus ng Kalbaryo, kung saan binuhat ng Panginoon ang lahat ng ating kaluluwa. Ano yung lesson dito? Una, yung kasalanan natin, it always cost more than what we expect. At totoo yung parusa ng ating. Pero yung pangalawang bagay, sa kalagitnaan ng kanyang parusa, nandun pa rin yung grasya at compassion ng ating Panginoon. Amen. Tandaan nyo na yung hustisya ng Panginoon para sa mga tunay na Kristiyano. Ginagawa yan ng Panginoon para muli tayong ibalik sa isang tamang relasyon sa Kanya. At pang-apat, makikita natin na kung saan. From verse 14 onwards, hindi na natin nabasa kanina. Tinanggal ng Panginoon yung taggutom sa bayan ng Israel. Dito pa rin natin makikita yung kabutihan ng Panginoon. Nagtagal ng 3 taon yung taggutom. Pero nung ipinakita nila yung hustisya at naayos yung relasyon nila sa ating Panginoon, makikita nyo na kung saan inangat ng Panginoon yung mabigat niyang kamay ng parusa. Naman yung lesson dito. Kung bakit kailangan natin aminin yung ating kasalanan. Kung bakit natin kailangan disiplinahin ang bawat isang nagkakasala sa atin. Dahil hindi ibibigay ng Panginoon yung restoration hanggat wala yung disiplina. Hindi ibibigay ng Panginoon yung restoration hanggat wala yung hustisya. Amen. Pero tignan nyo rin yung kabutihan ng Panginoon, hindi siya nagtatanim ng galit. Hindi siya masaya sa parusa niya. Ang goal niya, yung kagustuhan niya kung bakit niya ginutom yung Israel para matutunan nilang bumalik sa ating Panginoon at pagbayaran ng kanilang mga kasalanan. Kaya kailangan nating maunawaan, restoration cannot happen hanggat hindi natin ina-acknowledge at tinatalikuran yung ating mga kasalanan. Kung bakit napaka-stricto ng ating iglesia, kung bakit ko kayo pinupuna, kung bakit ko kayo itinatama. Because itong prinsipyo na ito, it applies individually sa bawat isang Kristiyano at corporately bilang isang iglesia. Personally sa ating mga buhay, yung kasalanan mo na hindi mo inaamin sa harap ng ating Panginoon, hihinder niyan yung relasyon mo sa ating Panginoon. Pero the moment na magsisi ka, hindi ka itataboy ng ating Panginoon. Ano yung inaral natin sa Bible study natin nung Sabado kahapon? If we confess our sins, He is just and faithful to forgive us. But this is not just personal sa loob ng ating mga churches. As a body, as a congregation, as a group, kasalanan ng isang miyembro, pinapahina niya yung buong katawan ng ating Panginoon. Ito na yung pangatlong iglesia ko bilang pastor. Nagsimula ako sa Santola, napunta tayo sa Antipolo, at sinimulan natin ito bilang mission at naging church tayo. And let me tell you the truth, bumabagsak ang bawat isang iglesia dahil sa mga kasalanan na itinatago ng bawat isang miyembro. Bakit ina-encourage ko kayo na kung saan maging bukas ang buhay nyo sa iglesia nito? Because when we address sin biblically, dito lang ulit ibinabalik ng Panginoon yung presensya sa bawat isang iglesia. Kahit naman sa ating bansa, sa bayan ng Israel. Kahapon ang sabi ko sa misis ko, tingin nyo, nangyayari yung korupsyon ng mga politikong ito, yung baha sa ating bansa, dahil lang sa kanila, hindi. Parusa yan ng Panginoon sa paganong bansa. Amen. Yung punto. Kapatid, kabanalan ng sigaw ng ating iglesia. Yung pag-angat ng Panginoon sa paggutom na ito, paalala yan sa atin na kung matututunan natin aminin at pagsisihan ng ating kasalanan at iserve yung disiplina,
matapat ang ating Panginoon at hindi niya tayo gugutumin at itatapoy. Pagkatapos nito, verse 15 to 22. Nung una ko itong inaral, parang out of place yung pagkatapos ng chapter. Dahil buong chapter, ang tema natin yung tag-gutom. Pero tinapos yung chapter na to, iniisip ko, bakit kaya hindi na lang ito ginawang chapter 22? Dahil yung kasunod na kwento doon, nilabanan ng Israel ulit yung mga higante sa Philistine. At doon, nanalo sila, napatay nila yung mga higante. At first, iniisip ko, anong kinalaman nung unang kwento na may taggutom, pinatawad sila ng Panginoon, at ngayon lumalaban sila sa mga higante at nanalo sila. Until I realized na simple lang. Hindi lang restoration yung ibibigay ng Panginoon the moment na magsisi ang bawat isa sa kasalanan. Victory, pagkapanalo ang kanyang ibibigay. At ang punto lang din dito, the inverse is also true. Yung kabaliktaran ng totoo din. Anong ibig mo sabihin? Hinahanap ng mga iglesia at ng mga Kristiyano yung victory nila sa buhay nila. Pero hanggat hindi nyo tinatalikuran yung kasalanan, walang totoong pagkapanalo. Niloloko natin ang ating mga sarili. We shout holiness sa mga pulpito. We are so proud that our churches is all about holiness. But those who preach and those who teach and those who listen, they don't live a life of holiness. These churches will never gain victory. Tingnan nyo, naglista ng 4 na higante dito sa Biblia. Yung unang higante, yung mga descendant ni Gad, na nanggaling pa sa Genesis, na pinatay nila David. Kasama doon si Goliath. Ang isa doon, meron pa nga ang description sa kanya, 6 ang kanyang daliri sa bawat kamay, 6 yung daliri niya sa bawat isang paa. At simbolo yon ng kalakasan. Pero kung tingnan nyo, itong mga higanteng ito, wala sa kanila ang kayang lumaban sa mga lingkod ni David. Dahil Panginoon ang nagbigay sa kanila ng victory. Ano yung lesson dito? Wala nang nakakapangpahina pa sa bawat isang Kristiyano at bawat isang iglesia kung hindi kasalanan. The only way for God to give us victory ay kung tatalikuran natin at ididil natin ng tama ang kasalanan ng bawat isa. Isipin niyo yung Israel. They could not even prosper sa kanilang mga sarili. Bakit? Gutom sila. Pero pagkatapos nilang pagsisihan yung kasalanan, hindi lang restoration yung binigay ng Panginoon, kung hindi pagkapanalo. And this point sa Christian life, we all face giants. Lahat tayo humaharap sa mga higante ng ating buhay. Tentasyon, pagsubok, mga spiritual battle. At hanggat may kasalanan ka na iniingatan mo, you are powerless against these giants. Bakit? Gutom ang kaluluwa mo sa isang tamang relasyon sa ating Panginoon. Amen. Tingnan nyo. Yung victory na ibinibigay ng Panginoon, it goes from one generation to the other. Sino yung unang Israelita na pumatay ng higante? Si David. Pero sino ngayon yung pumapatay ng mga higante pagkatapos ng taggutom? Yung henerasyon na sumunod kay David. Ano yung punto? Each generation, yung bawat isang henerasyon, naharap sila sa kanilang mga higante. But God is the same God, the same faithful God na nagliligtas. Ano yung application nito? Unawa ba ng mga magulang ng mga matatandang Kristiyano na yung mga laban natin sa ating mga buhay ay inihahanda natin yung lalakaran ng mga batang susunod sa ating pananampalataya. Unawa ba ng ating iglesia na yung pagkapanalo sa digmaan ng ating iglesia,
It will set example sa mga susunod na maliliit na iglesia na titingin sa atin bilang mga naunang Kristiyano. But ultimately, hindi ito yung gustong ipakita sa bawat isa. Ultimately, these verses points us to Jesus. Dahil katulad ni David at ng mga taong nanalo laban sa higante nito, Christ defeated the greatest giant of them all. Yung kasalanan at kamatayan. Sa krus, namatay ang Panginoon pero muli siyang nabuhay. At hindi lang victory against the giants dito sa mundong to ang ibinigay niya sa atin. Ibinigay niya sa atin yung eternal na pagkapanalo. Unawa mo ba ngayon that you are not fighting for victory? You are now fighting from victory. Panalo ka na at lumalaban ka na lang. Bilang konklusyon, tinuturo sa atin ang tagutong na may kabayaran ng ating kasalanan. Tinuturo sa atin ang kamatayan ng mga anak ni Saul, na yung kasalanan laging kapalitan hustisya. Tinuturo sa atin ni Rispa yung sakit na dinadala ng kasalanan. Itinuturo sa atin ang pagtanggal ng tagutong ng ating Panginoon, na kapag nandun yung tunay na pagsisisi, ibinabalik ng Panginoon yung estado mo bilang kanyang mahal na anak. At ipinapakita sa atin ang pagkapanalo ni David sa mga higante, na kung ididil lang natin ng tama yung kasalanan, makapangyarihan ng Panginoon upang ipanalo yung bawat pagsubok at tentasyon sa ating buhay. Pero higit sa lahat, tinuturo sa atin ang kwentong ito, na lahat ng ito ay posible lamang dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Kapatid, seryosohin natin ang ating kasalanan. Bumalik tayo sa Panginoon. Magsisi tayo. Dahil hanggat hindi satisfied ang hustisya ng Panginoon sa persona ng kanyang anak, hindi natin masesecure ang victory ng bawat isang Kristiyano. Manalangin po. Panginoon, salamat po. Sa araw na ito, salamat sa hinatid mong salita. Nawa, Panginoon, wala kayong ibang tinaas kung hindi ang inyong persona. Hindi si David, hindi si Saul, hindi kami, Panginoon. Nawa, Panginoon, makita ng bawat isa ang bigat ng aming mga kasalanan. Mamuhay ang bawat isa ng may kabanalan sa inyong harapan. Muli, Panginoon, patawarin mo kami. Salamat po sa lahat ng biyaya. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, iniling ko po na tapusin po natin sa ating awitan. Iniling ko po na tumayo tayo lahat.